Alright, mga minamahal, sige, pag-usapan natin ngayon, muli, itong si Senate President Chis Escudero. Isa lang yung masasabi ko kay Chis, grabe ka, hayop ka. Biruin nyo, mga minamahal, nakikita nyo yung article na yan, basahin natin, sobrang linaw naman ata, no? Chis Escudero's top campaign donor bags 5.6 billion. Billion to, in flood control project. Grabe, iba talaga yung conflict of interest dito ni Quezon. Alam nyo, kung ako yung tatanungin, sa politika, dapat hindi lang baha ang binabantayan. Hindi lang bagyo ang binabantayan. Kung meron mang darating na earthquake, sakuna, hindi lang dapat yung mga sakuna ang binabantayan Pati din sana, mga minamahal, yung mga dumadaloy na pera, milyones, bilyones, trilyones, mula sa pera ng taong bayan, di ba, na napupunta lamang po sa bulsa ng mga makakapangyarihang tao. Diba? Mga kapangyarihang nakaupo sa posisyon. Sa kaso kasi, mga minamahal, ni Senate President Chis Escudero, parang ang high high tide, mga minamahal. Diba? Ang datong, alam niyo yung datong? Yung pera. Ang datong, diba? Sa kanyang mga kaibigan, diba? At kanyang mga campaign donor. Syempre, alam nyo, naalala nyo yung issue, yung 30 million, the friendship fee. Diba? Imposible naman yung mga nag-donate kay Senate President Chis Escudero noon ay hindi niya binalikan ngayon. Sobrang imposible, diba, mga minamahal? Kaya nga nakakapagtaka diba, na sinisisi nila noon itong si House Speaker Martin Romualdez na parang nakakagulo daw po. Tapos ayaw daw sa public transparency. Pero malaman-laman natin. Pero mga minamahal, na si House Speaker pa mismo ang nag-amok. Na bakit hindi tayo magkaroon ng open by cam. Diba? Syempre, mas maganda yung open by cam. Alam ng mamamayang Pilipino kung saan ilalaan ang pondo. No closed door meetings. Mga minamahal, talagang nandoon yung hamon ni speaker na sige, sino yung transparent sa atin? Open by cam tayo. Kaya nga meron dong hashtag open by cameral challenge. Sino-sino kaya ang mga kakasa? Diba, mga minamahal? Sino-sino kayong kakasa? Yung mga taong alam naman natin na merong kahihiyan sa sarili. Diba? Katulad ni Vico Soto, nahiya siya. Siyempre, pera ng taong bayan niya, tapos ilalagay mo lang sa bulsa mo. Diba? Si Leni Robredo, for sure, kakasayan sa open by cam. Pero yung mga katulad ni Chis, malabo pa sa clear. Diba? So anyway, mga minamahal, sa mga hindi nakakaalam, merong 30 million friendship fee. Itong si Quezon. Pero wag na natin pangalanan kung sino man yun. Pero, itong kanyang kaibigan, 'di ba, na presidente ng Center Waste Construction, ito kasi yun yung nagbigay ng pera kay Quezon ng 30 million sa kanyang campaign noong 2022. So ngayon, ang nangyari, halos 20% lahat ng cash contribution niya, ang kapalit, flood control. See? Mga minamahal, alam nyo naman kung sino yung may mga pinakamalalaking flood control ngayon. Ito pakita natin sa inyo. Top, may 15 dito. This 15 contractor cornered one of 5 flood controls project nationwide. Sino-sino yung mga pangalan na nandito? Legacy Construction Corporation, Alpha Omega, yan, viral si Diskaya. St. Timothy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, Top Notch, Center Waste Construction and Development and Corporation,
nasa pang 7. Mga minamahal, si best friend, yung best friend ni Quezon. Si Sunwest, nasa pang 8. Ang 9, si Hightone. 10, si 888 Construction. Si 11, Royal Crown Monarch. Si number 12, Wawaw Builders. Si 13, MJ Samidan Construction. Si 14, LR Tiki Builders. And yung 15, Road Edge Trading. Tapos yung mga gamit, substandard. Diba? Kaya tingnan ninyo, kakalagay pa lang ng flood control, sira agad. May ganong mga pangyayari, mga minamahal. Bukod doon sa 30 million friendship fee, meron ding contract boom. Alam niyo yung contract boom? Noong 2021 kasi, mga minamahal, dapat 5 kontrata lang. Kaso, nung 2022, biglang 44 agad. Baka keso yan, mga minamahal. 9 times ang in-increase right after the election. Oh my God. So, total whole, mga minamahal, is 5.16 billion in flood control projects. Hindi ulan yan, ha? Bagyong may kasamang cheque yan, mga minamahal. Ngayon, sa regional rainfall, sige, pag-usapan natin, focus tayo sa Bicol, kasi dyan sila eh. Yung 96%, diba, ng project nasa Bicol region. Kawawa naman yung ibang area, especially, diba, yung mga kalapit nilang, lalawigan, diba? Focus tayo sa Bicol, ha? Of 54 projects sa Sorsogon, 36 ay nasa first district, which is yun po yung kanilang political hacienda ng pamilyang Escudero. Diba? Mula pa ng 1987, if I am not mistaken. So, meaning, sila na yung humahawak. Dynasty plus deals equals danger. Diba? Mapanganib yun, mga minamahal. 4 na dekada ba naman nilang hinawakan ng kanilang distrito nang hindi man lang nila binitawan? Ngayon, may dagdag bilyon sa government project na bumagsak sa kanilang teritoryo. Grabe, umuulan ng pera. Ngayon, sige. Pag-usapan naman natin yung transparency contrast. Diba? Si Cheese versus Martin. Kasi yan, yung laging napagkukumpara. Yung House versus Senate. Diba? Noon, sinisiraan, mga minamahal, si Speaker Martin Romualdez, na kumbaga siya daw po yung nagiging hadlang sa batas, diba? At syempre, sa mga transparency budget. Pero ngayon, mga minamahal, siya mismo yung nagbukas ng BICAM. Diba? Sa masusing pagsusuri at public scrutiny, isang hakbang na nagpapakita na may leader na handang ipasilip ang proseso. Binuksan ang BICAM. Sino ba ang takot sa BICAM? Yung mga crocodile. Samantalang itong si Chis Escudero, daming projects, connection, diba? At mga donor ties, pero ayaw niyang pag-usapan. Sabi pa nga niya, nung nakaraang araw, bakit yung 1% lang yung tinitingnan ninyo? Wait lang. Search ko nga, mga minamahal. Okay. Sige, wait lang ha. Wait lang, mga minamahal. Hinahanap ko lang kung nasa yung denial era ni Sabi dito ni Cheese, bakit 1% lang ang napapansin? Cheese Escudero turns defensive over 5 billion flood project ties to campaign donor. Diba? So, bakit yung 1% lang daw ang tinitingnan, mga minamahal? So, bakit denial? Diba? Yan yung tanong dito. Bakit denial? I-search na lang yung article na binanggit ko kanina. So, ngayon, perception versus reality. Pakatandaan. Kahit sabihin pang legal, okay, yung optics at terrible, diba? Isang Senate President may political dynasty. Gets ninyo? At mayroon mga bilyong kontrata mula sa top donor niya. Habang may leader na gaya. Now, Speaker Martin Romualdez, mga minamahal,
pansinin naman ninyo, na handang buksan ng pinto ng Kongreso, 'di ba? At gustong ipakita na transparent ang kanilang hinahawakang mga posisyones. So malinaw, mga minamahal, at sobrang liwanag pa sa light and crystal clear na malayo, sobrang layo ni Quezon versus ni Speaker. And now you're comparing, parang nagko-compare lang kayo sa tawag dito sa ginto at tanso. 'Di ba? Tapos gusto nyo pang maalis itong si House Speaker. Kundi ba naman itong mga tangengot tong mga ano na to? O, tingnan ninyo. Yan, balitang yan. Billions for flood control unanswered question behind Senate's 142 billion BICAM insertion. Kakaiba ka, cheese. Kakaiba ka, cheese. Isa lang yung masasabi ko, hayop ka, aray ko. Ang sakit mong maging Senate President. Alright, mga minamahal. Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video.